Halaka ito na po ang balita. Flash report po dito sa EDSA Shrine. Nagkarambulan po. Nagkagulo. Talagang nagkasigawan po dito dahil matindi po ang bilang ng mga protester dito na sumisigaw ng katarungan, na sumisigaw ng BBM resign. Nako mga kababayan, ito na ang gugulantang sa inyong umaga. Sabay-sabay po nating panoorin. Ito ay kuha ni Kuya Bok. Napakarami pong tao. Dami ding pulis, mga kababayan, na nakabantay na anumang oras ay maggigit-gitan. Nako po, ito na. Kapulisan ay biktima rin po sa mga pagkakataon. Pero mali ang pinagtatanggol nila. Mali ang binabantayan nila. Kasi nakakalungkot, may privado po tayong nasa harapan at ang ating pakiusap, dito na lang po tayo sa harap ng simbahan at ang simbahan naman po ay para sa tao. Respetuloy natin ang ating kapulisan dahil may ginagampanan din naman sila ng tungkulin. Pero tayo din naman po ay may karapatan. May karapatan tayo dahil ang gobyernong ito binubuo ng tao. Tama po ba? Kaya pakiusap ko na po, magkaroon po tayo ng konting disiplina po rito para naman po pagbibigyan tayo ng ating pong kapulisan. Alam naman po namin, ang pamilya ng kapulisan ay biktima rin po sa mga pagkakataon. Pero mali ang pinagtatanggol nila. So ang ating po mali ang binabantayan nila. Huwag po tayong mapagod sa pakikipaglaban po. Dahil itong laban natin ito, para ho ito sa bayan natin at sa mga susunod na henerasyon. Ito po ay karapatan natin. Pero ulitin ko po kasi nakakalungkot, may privado po tayong nasa harapan at ang ating pakiusap, dito na lang po tayo sa harap ng simbahan at ang simbahan naman po ay para sa tao. Pero ang nakakalungkot, So yan mga kababayan, yung chief ng pulis doon ay nagpapaliwanag po na yung laban daw ng mga tao ay laban din nila. So nagtatrabaho lang daw sila mga kababayan. Nako po mga kababayan ko, tignan po natin anong nagaganap. Talagang matindi po itong nangyayari ngayon. Hindi na po natatahimik ang mga tao dahil nga po sa nangyayaring conspiracy ng mga buhayang ito. Nakita niyo yun naman mga kababayan Lahat po sila magnanakaw Isipin nyo, bilyon-bilyon ang ibinubulsa. Saan napunta? Sa kanilang sariling alkansya. Nako po, talagang matinding gobyerno ito. Puro pagnanakaw. Ay selective din po. So ulitin ko, sa pagkakataong ito, huwag natin isuko ang ating karapatan. Ipaglaban natin dahil kita naman natin na kung ano ang diferensya ng gobyernong ito. Si ating pambansang atin na ang nagsalita. Ano pa ba katibayan ang kailangan nila? Nakakalungkot dahil meron po nagbibigyan, meron po naginama sa kahinaan ng ating presidente. Ang ordinaryong tao, pag ikaw ay biktima ng droga, pagdato, ikaw ay dinirihang. Di po ba? O mga kababayan, yung nagsasalita, hindi pala siya pulis. Di natin alam kung sino po itong MC na ito. Ngayon, bilang isang mamamayan, at kayo ang nagluklok sa presidente natin, may karapatan tayo maningil sa presidente natin. Hindi naman masama na tayo ay maningil para matapos na. Ang usapin dito, patunayan niya na hindi totoo ang sinabi ng atiya. Simple lang naman ang usapin Pero hindi na tayo papayag yung kahinaan ng ating presidente sasamantalahin ng mga
dikit sa kanya. Kahit sabihin niya, wala siyang ginawa, pero siya ang presidente, liable siya. Dahil siya ang chief executive natin. Lahat ng mali, sabihin man niya, tao niya, responsibilidad niya po yan. Pananagutan niya po sa taong bayan. Ulitin ko po, ang ating pong pinaglalaban dito para sa bayan natin, para sa mga anak natin, lalong-lalo na tayong mga ordinaryong tao, ang tinatamaan sa kawalang hiyaan ng gobyerno ito. Pero ulitin ko, ang ating mga kapulisan, huwag po natin ito ituring na kalaban. Ito po ang ating kakampi, ang inilitan, konti-konti na lang po yan. Mulat na rin naman po sila eh. Mulat na rin ang ating kapulisan na pagka-ordinaryong tao, positive sa droga, ay agad-agarang dapat mabigyan ng lunas para hindi na makasakit sa ating kapwa. Pero sa pagkakataong ito, ang ating pinaka-leader na mismo, ang sabi ng pambansang ate na ang ating leader ay nagdodroga. Droga sa umaga, droga sa tanghali, droga sa gabi, baha dito, baha doon, nakawan dito, nakawan doon, hindi niya pwede tangatan ang responsibilidad niya po yan. Tama? Salamat po at nanindigan po kayo ngayon dito. Itong laban po ito, laban po sa ating bayan. Nagkamali man tayo o yung iba man sa atin dito, tanggapin natin na ang eleksyon ginagawa natin hanap buhay. Sana maging aral din po sa atin ito na marunong tayo pumili ng tamang leader. Tanggapin ang pera nila, pero iboto ang karapatan at yung tamang-tama at yung may kakayanan. Pareho tayo nabigyan ng aral sa sitwasyong ito. So yan mga kababayan, naku po, talagang nabuljak na naman ang Malacanang dito. Anong sinasabi ng mga komento? Mabuhay kayo lahat na nagrarally para isigaw ang nangyayari sa korupsyon, sa flood control. Lahat ng kasabwat managot. At makulong para wala nang gagaya kahit sinong mataas na opisyal ng gobyerno. No one is above the law kahit presidente ka pa. Pag may corruption sa budget, sangkot ang Pangulo. Diyan, dapat citizen arrest na kay BBM para managot siya sa kalokohan. Nakakahiya na, kawawang mga Pilipino. Pinag-uusapan na ng buong mundo. Tama yan lahat-lahat nangyayari. Nakawan sa ating bansa. Kasamang Pangulo na mananagot dahil siya ang Pangulo. Obligasyon niya lahat yan. Ako po, Duterte pa rin. Marcos, resign for Mindanao. Nako po, wag pong husgahan. Wag pong maghusga hanggang walang ebidensya na yung iba po naninira lang. Lahat kalsada, lahat pag-aari ng taong bayan. Hindi mabubuo kung walang tax ang taong bayan. Wag mong ipagtanggol ang kapulisan kung may ano yan. Dapat mag-aklas na sila para sa taong bayan, hindi para kay Marcos. BBM forever daw. Nako, ang daming may mga loyalista nga pa din. Makaka-owaw ng taong kapulisan, dili. Nako po, Duterte forever pa rin. Ayan mga kababayan, nako po. Talagang pinipigana naman si BBM dito mga kababayan ko. Talagang pinapalayas na. Madali tayong magtiwala muli. Wala sa atin ang pagkukulang kung hindi sa ating presidente o sa inyong presidente. Hindi ko naman binoto yan eh. So yan, talagang nagkakagulo na naman dun mga kababayan. Pinapalayas na si BBM.
Ayun o, BBM pa rin daw. Nako po, dami talagang loyalista nga talaga. Ano masasabi nyo dito mga kababayan ko? Eh, pinaparesto na si Saldico eh. Yun nga lang sabi nila, bumalik na daw ng Europe. Totoo kaya yun o ayaw lang nilang hulihin mga kababayan? Paano mo masasabi na nasa Europe? Wala bang lookout bulletin? Wala bang monitoring kung may pumasok o wala na Saldico? Diyos ko Lord. Tamang pag-iisip. Alam naman natin yan. Pag may tao, sunod sa droga, wala nang ginawa, wala nang isang pakinabang sa ating pamilya. So alam ng ating kapulisan, ang akin to, sana makonsensya na rin kayo, gamitin nyo ang common sense po ninyo, baka naman po bukas, samahan nyo na kami dito. Salamat po muli. Para sa bayan, para sa taong bayan, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sabi nga ng ate niya, umuwi na tayo. Tama na! Hirap na ang taong bayan. Kaya dapat talaga, kung ayaw ninyo mag-resign, karapatan po natin sumigaw. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam nyo, pagmasdan nyo ang mga mukha ng kapulisan natin. Malungkot sila. Malungkot po sila sa kaharap natin dahil tayo ay tumindindig sa tama. Sila naman ay tagapagpatupad ng tama, pero alanganin pa po sila dahil may sinusod sila na kuman. So yun lang po, marami po salamat. Huwag po natin subukan. Ang bayan pong ito, ang bayan pong ito ay para po sa atin. So yan po, ano pong masasabi nyo po sa balitang ito na talagang sinusugod na naman ang Malacanang dito? Kinakalampag na naman, libo-libo na naman ang nasa EDSA para mag-rally. Eh mamayang alas 2 po, susundan po yan ng mga Katoliko na sisigaw din ng BBM resign. Naku po, galit na galit ang mga tao dito. Kaya yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. I-like at i-share nyo po ang bidyong ito. Salamat po, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay!